Mga kabunyog, mga kababayan, magandang araw po sa inyong lahat. Welcome po sa isang namang episode ng ating talakayan dito po sa Attorney Ricky Tumutorgo, nagtataguyod ng katotohanan, nakikipaglaban para sa bayan. ang kampo ng Pro Duterte. Sila Chavit Singson, si Panelo, lahat sila ngayon ang bukang bibig, pabagsak na daw ang admin ni Marcos. Ha? Sabi ni Manong Chavit, wala na. Ano na ito? Katapusan na ng administrasyon ni PBBM, sabi niya. Ano na daw yan? Lahat ng mga indikasyon daw ngayon nagpapakita, hindi na nito kakayanin. Ang sobrang problema ng bansa ngayon, ang sobrang problema ng administrasyon, kahit ano pa daw gawin nito, wala na, pabagsak na umano ito. Sabi ni Chavit, ha? Sabi ni Chavit Singson. Si Panelo ganun din. Lalo na nung lumabas yung press con ng 18 na ex-Marines. Oh, sabi ni Panelo habang nasa dahig siya, napanood niya daw yung press con ng mga ex-Marines. Napakalinaw daw ang mga sinabi at detalyado, kaya hindi daw basta-basta 'yon. Sabi ni Panelo, wala na sa mga diniklarang 'yon ng ex-Marines na 18 ex-Marines, mahirapan na daw ang administrasyon, pabagsak na ito. Kaya itong si Panelo at saka itong si Chavit Singson, itong nakaraang mga araw, pareho ang bukang bibig, babagsak na ang administrasyon ni Marcos. Ang context ng pagsabi nila, itong lumabas na press conference ng mga ex-Marines na present ni Attorney Libby Baligod at ni Mike Defensor. Para sa kanila, mga kumbaga pasabog yung ginawa ng mga ex-Marines na to, hindi na ito kayang lusutan ng administrasyon ni Marcos. Kaya si PBBM, ayon sa kanila, kay Panelo, kay Chavit Singson, at sa iba pang mga personahe ng DDS, sa kanila, wala na. Kumbaga, bilang na ang araw ng administrasyong Marcos. Pabagsak na niya ito. Ha? Wala na. Ayon kay Panelo, bilang na, yun ang ginamit na term, numbered. Ha? Numbered na, bilang na ang araw ng administrasyon ni Marcos. Dito naman kay Chavit, pabagsak na. Kasi ang inaanuhan nila, matindi daw yung mga sinabi ng 18 na ex-Marines. Napaka ng kanilang mga deklarasyon. Ha? Kaya ano daw ito? Hindi na daw yun kayang kontrahin ng mga propaganda o sagot ng administrasyon. Ha? Kaya kapag nag-imbestigaan niya ang Kongreso, lalo na ang Senado, lalabas pa ang mga detalye ng mga sinabi ng mga ex-Marines na yan at mai-expose, mahuhubaran ang administrasyon daw ni Marcos. Mahirapan na daw itong kontrahin o sagutin. Kaya sabi ni Manong Chavit at saka ni Panelo, sigurado na babagsak na ang administrasyon ni Marcos. Pinabulaan naman ito ng administrasyon o ng Malacanang. Ang sabi ni Yusek Claire Castro niyan, nangangarap daw ng gising niyang mga personahe ng kampo ng Duterte. Matagal na yan, paulit-ulit na sinasabi ng nila Chavit Singson, nila Mike Defensor na pabagsak na ang administrasyon ni Marcos, pero hindi naman nangyayari. Kaya ito, ang gusto pa nga ng mga DDS, talagang halimbawa si Amy Marcos, kakampihan ng mga Duterte, ang gusto niya, imbestigahan ng Senado para lumabas yung propaganda nitong mga ex-Marines na to. Kaya lang ayaw naman ni Senador Ping Lacson. Sabi ni Senador Ping Lacson, walang kredibilidad yung 18 na ex-Marines na yan. Paano mo naman papaniwalaan? 805 billion dinistribute nila umano mula 2022 to 2025. May mathematical computation na present si Ping Lacson. Sabi ni Ping Lacson, imposible yan. Kinumpute na daw nila, kung mag-distribute lang ng 500 million araw-araw, aabuti ng hanggang 2028 para makapag-distribute. Kaya
Ayaw ni Ping Lacson na maimbestigahan kasi gagamitin lang yung Senado na platform para sa kanilang propaganda. At saka matinding logistical requirements daw ang gagawin dyan sa 18 na yan. Kaya sabi ni Ping Lacson, logic, tingnan mo sa lohika at saka sa yung mathematical computation na pinakita niya, obvious na walang kredibilidad ang 18 na ex-Marines na yan. Kaya kung iimbestigahan daw yan ng committee niya, Senate Blue Ribbon Committee, parang magagamit lang yung kanyang committee para maging platform ng mga ito. Kaya sabi ni Ping Lacson, hindi niya raw nakikitang magpatawag ng hearing para diyan. Pero si Amy Marcos, tinutulak talaga na magpatawag daw. Bakit daw natatakot si Lacson? Kung hindi naman daw totoo ang sinasabi, bakit natatakot? Mukhang gusto talagang gamitin ng mga kampo ng mga Duterte yung 18 na ex-Marines na yan. Kahit sa hearing sa Kamara, sa Justice Committee, tungkol sa impeachment ni Sara, ang inuungkat ng mga pro-Sara na kongresista tulad ni Bong Suntay, ni Paulo Marcoleta, pilit nilang sinisingit yung tungkol sa 18 na ex-Marines na yan at nung malita ng perang diniliver daw sa mga kongresista. Ayaw namang pumayag ng mga kongresista na pag-usapan yung maleta na yun ng pera na diniliver nitong mga ex-Marines umanong ito. Kaya hindi makapurma yung mga pro-Sara. Sa Senado, pinipilit din ni Amy na pag-usapan daw yan. Ayaw naman ni Ping Lacson, ni Senador Ping Lacson. Pero para sa mga Duterte, tulad nito nila Chavit Singson at saka ni Panelo, para sa kanila, matindi raw yung pasabog, yung na yan ng mga ex-Marines na yan. Kaya lang, ang problema, hindi nakakakuha ng atensyon ng mainstream media. Galit nga ang mga DDS, bakit daw hindi binibigyan ng atensyon? Ay syempre, maraming beses na kasing puno ng mga fake news at disinformation ang kampo ng Duterte, kaya ayaw na rin ng media na kino-cover nila. Galit ngayon ang kampo ng mga Duterte, bias daw ang media, ang mainstream media. Anyway, abangan natin mga kabunyog ang susunod na kabanata.